Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Hunter Baphomet. Pumasok na nga si Hunter Reaper, Griffin, at Baphomet sa boss room. At doon ay nakaharap nila ang boss ng Tower of Sanctuary na si Pharaoh. Hindi na nga sila nagsayang ng oras at agad na hinamon ng boss ng tower. Kumpiyansa naman si Pharaoh na hindi mananalo sa kanya ang tatlong A-rank. Matapos ang ilang sandali ay nakatanggap ang Central Headquarters ng notification na na-clear na ang Tower of Sanctuary. Sumunod na araw ay makikita na nagkakagulo ang mga tao at mga media. Tila may inaabangan silang lumabas sa isang gusali. Nang makita nila ito ay agad nila siyang dinumog at tinanong kung siya nga ba talaga ang naka-clear ng Tower of Sanctuary. Bigla siyang tumakbo at sinabi na siya lamang ang huling umatake sa boss. Ang babaeng ito ay walang iba kung hindi si Hunter Reaper. Ano kaya ang nangyari at paano na-clear ng tatlo ang boss ng ganoon kabilis? Nakauwi na nga si Minwoo sa kanilang bahay at tinanong siya ni Beelzebub kung bakit si Reaper lang ang kinikilala ng system na naka-clear ng tower ngayong silang dalawa ni Griffin ang nagpahina sa boss. Matapos pala ang sagupaan at paglalaban, ay makikitang sobrang pagod na at tila wala ng lakas si Griffin at Baphomet. Pero ganoon din ang sitwasyon ng boss pero ang masamang balita lang ay kayang mag-regenerate ang katawan ng boss. Babalik lang sa dati ang boss. Kaya tinanong ni Minwoo si Reaper kung nasa kanya pa ang item na kayang mag-burn ng mga bagay na makukulong sa loob nito. Itapon niya daw ito sa boss. Natarante si Reaper pero bigla niyang ibinato ang item sa boss. Bigla itong bumukas at kinain ang nagre-recover pa lang na katawan ni Pharaoh. Lumiwanag ang item ni Reaper at biglang sumabog. Sa tingin ni Beelzebub ay dahil ito sa pagsasama ng Magic Crystal ng boss at ng Magic Crystal ng Mythic Grade item. Sayang daw ito sabi ni Beelzebub. Maibibenta sana nila ng mahal ang Magic Stone ng boss na gumagamit ng magic at technology. Dagdag pa ni Minwoo ay nasira din ang Mythic item ni Reaper. Pero ayos na rin dahil nakuha nila ang token ng boss. Ngayon daw ay oras na para kausapin ang nahuli ni Beelzebub na pumasok sa kanilang bahay. Nakilala ni Minwoo ang lalaki. Siya ang kasama nila sa Tower of Mazes sa loob ng boss room. Sino daw siya? Pero biglang tumakbo ang lalaki at nagbaka sakaling makatakas siya. Sa kasamaang palad ay nilagyan ni Beelzebub ng barrier ang pinto para hindi siya makalabas. Hindi maintindihan ng lalaki kung paano nagagawa ng isang bata ang ganito kahirap na magic. Posible lang ito dahil ang bata daw ay tagasunod ni Baphomet. Tinanong siya ni Minwoo kung paano niya nalamang siya si Baphomet na boss ng tower. Hindi masyadong nakita ni Minwoo ang itsura ng lalaki noong nagkasama sila pero mukha siyang babae at pamilyar daw ang mukha niya. Lalaki daw siya sagot niya kay Minwoo. Sisapakan sana siya ni Minwoo pero nagmakaawa siya. Nagulat naman si Minwoo at si Beelzebub sa naging ekspresyon ng mukha ng lalaki. Tila may naalala si Minwoo. Pamilyar daw talaga ang itsura niya. Alam na ni Minwoo. Siya ang babaeng may pigtail na buhok. Codename Fanes. Isang S-rank na magician hunter. May dahilan daw kung bakit siya nagpapanggap na babae. Nang umakyat siya sa Tower of Abyss para harapin si Baphomet ay nauwi ito sa trahedya. Kahit magmakaawa siya ay tatapusin pa rin siya ni Baphomet. Walang magawa si Hunter Fanes kaya bigla niyang ginamit ang kanyang ipinagbabawal na magic. Ito ay kaya niyang mag-teleport mula sa boss room papalabas ng tower pero malaki ang kabayaran nito. Kalahati ng kanyang kapangyarihan ay nawala at dahil dito ay nawala ang kanyang titulo bilang isang S-rank. Pero dahil nakikilala daw siya ni Minwoo ay sigurado na siyang si Baphomet nga ito. Paano daw siya naging tao? Ano naman daw ang kung naging tao siya? Tanong ni Minwoo. Isusumbong daw siya nito sa ibang hunter. Tumawa lang si Minwoo at sinabi na wala siyang katibayan. At isa pa, nagkamali si Fanes na pumunta sa kanyang bahay kaya ano daw ang gusto niyang paraan para mamatay. Tinakat siya ni Minwoo at sinabi ang mga nakakatakot na paraan. Pero nag-iba na naman ang kanyang reaksyon na parang babae. Kinainis ito ni Minwoo kaya tinakpan nila ang ulo ni Fanes. Sinabi ni Minwoo na haayan nila si Hunter Fanes na mabuhay basta sumunod lang ito sa kanyang pinag-uutos. Una, ay kailangan ay hanapin niyang isang hunter na nagngangalang Loki. Ikalawa daw ay kailangan niyang hanapin ang tao na nasa drawing na ibibigay ni Minwoo. Tumanggi si Fanes dahil ayaw niyang maging sunod Sun Oran kay Baphomet. Wala na daw magagawa si Minwoo kaya si Beelzebub na ang bahala.
Sinabi ni Beelzebub na nilagyan niya ng spirit familiar ang katawan ni Phanes. Sa oras na hindi sumunod si Phanes sa kanila ay kakalat sa katawan niya ang lason. Wala daw silang pakialam kung ipagkalat niya na si Minwoo ay ang boss ng Tower of Abyss. Pero dahil siya mismo ang pumasok sa kanilang bahay ay ibang usapan na ito. Sisiguraduhin nilang magtatrabaho siya, hanggang mapagtanto niya kung gaano nakakatakot ang mga katulad nila. Mas tinakat at inasar pa ni Minwoo at Beelzebub ang kawawang Hunter. Tumakbo at sumisigaw si Hunter Phanes palabas sa bahay ni Minwoo. Tinanong ni Minwoo kung bang nilagyan nga ni Beelzebub ng familiar ang katawan ni Phanes. Ayon kay Beelzebub ay hindi na ito kailangan. Pero bakit daw hindi nalang tawagan ni Minwoo si team manager Song-on para hanapin si Loki? Ayon kay Minwoo ay matagal nang hindi tumatawag sa kanya si Song-on, kailangan niya ng ibang paraan para mahanap si Loki. Sinabi ni Minwoo kay Beelzebub na turuan daw siya nito gumamit ng magic. Pinakita ni Beelzebub kung paano gumawa ng barrier. Ano daw ang pumasok sa isip ni Minwoo? Hindi naman daw siya dati nagpapaturo ng magic. Mukhang may nangyari o natuklasan daw si Minwoo sa tower, gusto daw ba niya na turuan siya ng pinaka-basic ng magic? Ayon kay Minwoo ay turuan siya ni Beelzebub ng mas advanced. Ilang sandali ang nakalipas ay parang kalmado lang si Beelzebub pero bigla siyang sumigaw at tinanong si Minwoo kung paano niya nagawa ang mga magic. Isang beses niya lang daw ito itinuro pero nagawa agad ni Minwoo. Hindi niya nakita ito kay Baphomet noon pero ngayon ay nakikita niyang may potential si Minwoo sa magic. Biglang nagsalita si Minwoo, tama nga daw ang sinabi sa kanya ng taong yon. Mali daw ang paggamit niya sa katawang ito. Ano daw ang pinagsasabi ni Minwoo? Tanong ni Beelzebub. Ayon kay Minwoo, ang katawang tao niya ay walang iba kung hindi pagmamay-ari ni Raven. Sa kabilang banda naman ay patuloy na tumatakbo si Hunter Phanes nang biglang may sumalubong sa kanya. Tinanong siya ng tao bakit nahuli siya. Napagkasunduan daw nila na sasabihin niya ang sekreto ni Hunter Baphomet pero bakit daw hindi ito nagparamdam? Ayon kay Hunter Phanes ay nahuli siya ni Baphomet. Pero alam niya ang sekreto nito. Ang taong ito ay walang iba kung hindi si team manager Ma Song-on. Si Cha Min-woo ay ang dating boss ng Tower of Abyss na si Baphomet. Nagulat si team manager Ma Song-on sa sinabi ni Hunter Phanes at hindi siya makapaniwala. Sa alaala ni Minwoo, ang lahat ng may gawa nito ay ang diyosa ng kanyang system. Tinupad nito ang kanyang kahilingan. Nang sinaksak siya ni Raven sa Tower of Abyss, hiniling ni Baphomet na sana ay maging katulad siya ni Raven. Kinakailangan ni Baphomet ng katawan na walang kaluluwa para maging tao kaya binigay ng diyosa sa kanya ang katawan ni Raven. Tinanong ni Minwoo kung sino daw ba talaga ang diyosang ito. Siya daw ay si Ra at sa ngayon ay ito lamang ang pwede niyang maibahagi. Ibinahagi ni Minwoo kay Beelzebub na ang katawan niya ay kay Raven. Si Raven mismo ang nagsabi nito sa kanya bago siya maglaho. Tinanong niya si Beelzebub kung gaano kalaki ang magic reserve ng katawan ni Minwoo. Hindi daw ito sinuri dati ni Beelzebub dahil wala siyang interest, pero ngayong nakikita na niya, nag-uumapaw daw ito. Pero natural lang daw ito dahil nagagamit niya ang unique skill ni Raven na apoy. Ayon kay Minwoo ay nagagamit niya ang apoy na hindi kinakailangan ng magic. Hindi makapaniwala si Beelzebub. Pandaraya daw ito. Saan naman kaya ginagamit ni Raven ang kanyang magic kung ganoon? Ayon kay Minwoo ay virtual reality na Raven lang ang nakalaban niya kaya alam niyang mas mahina ito sa orihinal. Pero parang buhay daw talaga siya at parang katulad lang sa Raven na nakaharap niya sa tower. Buff. Ito ay magic na pinapalakas ang isang user sa limitadong oras. Pero limitado lamang ang supply ng magic at konti din ang supply ng magic items. Pero dahil sa magic reserve ni Raven, ay kaya nitong gumamit ng buff kahit kailan niya gusto. Tinanong siya ni Beelzebub kung balak niya din hiramin ang estilo ni Raven sa pakikipaglaban. Sinabi ni Minwoo na noong isang low-rank demonic beast pa lang siya, ginaya niya ang lahat ng estilo ng mga tagabantay para matalo ang mga ito at makaakyat sa tower. Pareho lang daw ito, kaya kailangan daw siyang turuan ni Beelzebub ng buff skill. Pero ang masama ay walang alam si Beelzebub pagdating sa buff. Nagalit si Minwoo dahil akala niya ay ayaw lang siya turuan ni Beelzebub. Ayon kay Beelzebub, ang kailangan ni Minwoo ay strength buff. Magic buff lang ang alam niya. Pero alam daw niya kung sino ang perpektong tao na makakaturo kay Minwoo.
Walang iba kung hindi ang doktor. Ayaw sana ni Minwoo magpaturo sa kanya dahil baliw daw ang doktor na ito. Pero pinigilan siya ng doktor at tinanong kung ano ang kailangan niya. Naalala ni Minwoo na sinabi ng doktor na isa siyang buffer. Tinanong siya ng doktor bakit gusto niya matuto ng buff skills. Ayon kay Minwoo ay makatulong ito sa mga laban niya. Tama daw ang taong pinuntahan niya. Tuturuan niya si Minwoo. Pero hindi libre. Ano daw ang gusto niyang kapalit? Ayon sa doktor ay halata na kung ano ang gusto niya. Ang katawan ni Minwoo. Sumunod na araw sa isang orphanage ay nagpunta si Minwoo at ang doktor. Doon ay may hinagis siyang bata. Pero bigla niya naman itong sinalo. Nakikipaglaro lang pala siya sa mga bata habang suot-suot ang pink na t-shirt at may pakpak. Isang sweet pink angel katulad ng pangalan ng guild nila. Nag-enjoy ang mga bata sa ginagawa ni Minwoo at gusto rin masubukan ito. Nandoon pala ang doktor para magbigay ng check-up sa mga bata, habang ang trabaho naman ni Minwoo ay makipaglaro sa mga bata. Ginawa nila ito buong araw at nang matapos sila ay nagpasalamat ang tagapangalaga sa kanila. Sobrang napagod daw ang binata sa kakalaro sa mga bata. Sinabi ng doktor na huwag itong aalahanan dahil kaya ng mga A-rank ang ganitong mga trabaho. Sinabi ni Minwoo na dahil nagawa na niya ang pinapagawa sa kanya ay panahon na para turuan siya ng doktor. Pero ayon sa doktor ay hindi pa sila tapos. May 2 lugar pa silang pupuntahan pero dahil maggagabi na ay bukas na lang dila ito ipagpapatuloy. Napamura si Minwoo sa mga narinig sa doktor pero wala siyang magawa. Magkita na lang daw sila bukas. Nagpaalam na ang doktor kay Minwoo habang si Minwoo ay inis na inis pa rin sa kanya. Bigla namang nagpakita si Reaper at Beelzebub sa likuran ni Minwoo. Nalito siya kung ano ang ginagawa ng dalawa dito. Hindi daw matawagan ni Reaper si Minwoo kaya pinuntahan niya ito sa kanilang bahay pero wala din siya doon. Sinabi ni Beelzebub na nandito daw siya kaya pinuntahan niya ito kaagad. At sinabi ni Reaper na huwag daw siyang tawagin sa kanyang codename kapag nasa labas sila, ang pangalan niya daw ay Nayorom. Tinanong siya ni Baphomet kung saan daw sila pupunta. Ayon daw kay Reaper ay kakain sila kaya sumakay na sila sa sasakyan niya. Habang bumabiyahe ay sinabi ni Minwoo na hindi daw ito ang ibig sabihin niya na kumain sila pagkatapos ang raid sa tower. Alam daw ni Reaper, alam niyang gusto ni Minwoo na kumain silang lahat at hindi lang silang dalawa, naghihintay na daw ang iba sa restaurant kaya sila na lang ang hinihintay. Habang bumabiyahe ay nadaanan nila ang billboard ni Reaper. Nagulat din si Reaper sa nakita. Malamang ay kagagawa nito ng kanyang tiyuhin. Dumating na nga sila sa restaurant at nandoon nga nang hihintay si Hunter Nelia, Hunter Chu, at Hunter Zest, nandoon din si Hunter Griffin. Nagkumustahan sila at una nilang kinumusta ay si Hunter Nelia. Pinag-usapan nila ang mga nangyari sa tower at kung paano nilang tatlo na clear ang tower, habang nag-uusap ay napansin nila na walang ibang tao sa lugar na ito. Sinabi ni Reaper na pina-reserve niya ang buong lugar para lang sa kanila. Kaya sayang kung kakain lang sila. Kailangan din nilang uminom. Makalipas ang ilang sandali ay nalasing na si Reaper at Nelia pero nagyayaya pa rin silang uminom. Pero sinabi ni Hunter Griffin na mauuna na siyang umuwi. Habang naglalakad ay naghihintay na pala si Minwoo sa kanya. Ano daw ang kailangan niya, tanong ni Griffin. Nilapitan siya ni Minwoo at tinanong kung bakit hindi nito sinabi sa iba ang kanyang tunay na pagkatao. May binabalak daw ba ito? Ayon kay Griffin ay wala siyang ebidensya. At isa pa ay kailangan niya si Baphomet. Kailangan niyang buhay si Baphomet para maging malakas at siya mismo ang papatay kay Baphomet bilang huling misyon niya. Umalis na si Griffin at sinabihan si Minwoo na maghanda at magpalakas. Napaupo si Minwoo sa isang parke at nag-iisip. Napansin niya na napakabilog ng buwan. Biglang dumating si Reaper na kumakain ng ice cream. Tinanong ni Minwoo kung nasaan na daw ang iba. Ayon kay Reaper ay umuwi na sila. Pinagmasdan nilang dalawa ang bilog na buwan. Sinabi ni Reaper na uuwi na siya dahil gabi na at kailangan na niyang matulog. Pero may kailangan pa siyang gawin. Nilapitan ni Reaper si Minwoo at bigla itong hinalikan. Natulala si Minwoo sa ginawa ni Reaper. Hindi niya maiintindihan at wala siyang reaksyon dito. Umalis na si Reaper at iniwan si Minwoo na tulala at prinoproseso ang nangyari. Ito na ba ang simula ng relasyon ni Minwoo at Hunter Reaper? Alamin natin yan mga ka-recap sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo
please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!